Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman maki-update tayo sa katatapos lang na FIDE Grand Swiss but this time sa women's division naman tayo at napili kong best game, crucial game dito sa bakbakan nila International Master Vaishali R, ang ate ni Pragnananda. At ang kalaban niya dito ay ang pambato ng China Grandmaster Tan Zhongyi. GM na po ng lalaki ang hawak-hawak niyang titulo. Wala na pong WGM sa unahan. Ibig sabihin, malakas to. At di umano siya ay tinuturuan ni Super Grandmaster Wang Hao ng China. Ayan, sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang final standing nang malaman natin kung sino ba ang pumasok naman sa kanila sa candidates. Ang ginawa ni Vaishali nag-E4, C5 si Tan, Knight F3, D6, pinasok ang Open Sicilian, classical variation ng ginamit. 'Di ba? Madalas nating nakikita yung legendary Najdorf eh. Pero dito Knight C6, nag-Bishop G5. Richard Rouser approaching. Nag-Bishop D7, K-Capture ulit, at nag-Bishop B5. Aba, todo-todo palit ang diskarte ah. Rook G8, ayun, dahil nakita na merong pang-atake sa G-file, ginamit ang tore, kinaslingan lang. Ayun, kahit na may pressure dyan, pero sapat ang castling kasi barado pa naman ang bishop. At nag-Queen D7, kumapture na, palit-palit na talaga at yan ang lumalabas na novelty sa laban na ito dahil sa nagdaang laban, ang ginawa dito ay Queen D3 para depensahan lang ang Bishop B5. Pero, kinapture ang Bishop, capture, Knight versus Bishop ang naiwan. Sino ba ang mas mararamdaman ang lakas niyan? Malalaman natin. Nag-F4 dito, Rook B8, inatake ang pawn, nag-Queen F3. Ayun, kinargahan lang at nag-Queen G4, hinamon ng Queen to Queen. Dito, bakit kaya hindi kinapture ang libreng pawn? Mag-Rook A B1 kasi. Aagawin ni Vaishali ang malakas na B-file. Siyempre, pag kumapture yan dyan, dahil sa pagka-late ng developments, nako, paano ngayon ang sundot dyan? O pagpalagay na, mag-Queen C7, para walang pasok sa B8, mag-Queen H3. Aatakihin naman yung H7, o pagpalagay natin, lagyan ng suporta, mag-E5. At ang natanaw dito ni Vaishali, malalim. Malalim magbasa ng position ng kapatid ni Prag, no? O, pangit ang position, ipit. Halos walang magawa. Yan ang kapalit niyan. Kaya dito, nag-Queen G4 na lang si Tan at nag-B3. Ayun, dinipensahan na. Rook B4, Rook A D1, E6, Queen F2, tineret ang pawn sa A7, nag-F5. Ayun. Unang, namarkahan ng bad move si Tan. Dapat daw ang tira D5 para solid ang sentro. At hindi pa rin naman pala makakapture doon kasi may matchas na maiiwan. At kapag medyo pabaya pa ang puti, mayroong paparating na Bishop C5 sacrifice para mawalan ng depensa ang G2. Queenless matchas ang usapan. Okay? Malakas ang D5. Pero ang ginawa, nag-F5, nag-A3. Hindi rin natumbukan dito ni Vaishali ang malakas na Rook D3. May pasimpleng Rook G3. Ayun, makukuha ang tore sa G8. Malakas kagad ang paparating. O pero nag-A3, pinaalis muna Rook B7, dyan umatras para depensado na rin ang pawn. At nag-Rook D3, late nakita. Ayan, may pasimpleng Rook G3. Nag-Bishop E7, genius yung Bishop E7. Nag-King H1. Dito kasi, hindi pwedeng mag-Rook G3 kasi may Bishop H4. Talo kagad ang puti. Talo kagad. May pangsibat eh. Pag kinapture ang queen, kakapturein with check, takes, then takes na lang, quality down, maliwanag ang puti dito. Lamang ang dalawang tore dyan, syempre. So dito nag-King H1 muna para pwede nang mag-Rook G3. Walang tempo check pag nakapture ang queen sa F2. Nag-Bishop H4. Tinuluyan na rin. Queen D2 at nag-D5. Ayan, para napaka-solid. Yun nga lang ang drawback na danger na nakikita ko rito, yung king ni Tan nasa gitna. Nag-H3, paalis muna. Queen G6, kinapture ang F5, Queen takes F5, at nag-Knight E2. Para, ayan, magda-Knight D4, dodobolen, makukuha yung pawn sa C6. Nag-E5, naku po. Yung king nasa gitna, pero ang black pa ang malakas ang loob na mag-break ha. Pero hindi pa naman pwedeng capturing yan kasi nakapin ang tore sa F1. Nag-Rook E3, ayan,
Nagpin, Rook E7, sinangga ang pin. Bad move na naman ang binigay kay Tan. Dapat daw ang tira E4. Ayan, yun nga lang nakakailang kasi parang tipong magagamit ng puti ang D4 square, double, annoying, tapos basag C4 sa D5. Yan ang mga paparating, no? Kaya annoying, pero yan ang nire-recommend na solid kahit papaano. Balik tayo sa Rook E7. Nag-Queen B4. Yan ang malakas. Natumbukan naman dito ang good move. Hindi pwedeng capturing basta-basta yan kasi may Rook takes F4. Ayun, madodouble eh. Oh, ito namang Torre sa E7 kahit papaano suportado ng bishop eh. Ito pa nakakailang dyan yung mga check-check na panggulo sa ilalim. Nag-Queen G6. Pasimple pero threatening matchas. Nag-G4. Ayan. Nag-H5. Gustong-gustong basagin pero kitang-kita ang mataas, mabilis na pagtaas ng evaluation bar pabor sa puti. Dapat daw po tira E4 talaga. Kahapon pa pala yung E4 na yan. Kaso may Queen B8 check na eh, no? Nag-H5. Kinapture lang. Takes. Ayun. Nako. Gulo-gulo na pala ito. Queen B8 check. King D7. Queen takes A7 check. King C8. Queen A8 check. King C7. Queen A7 check. King C8. Queen A6 check. King C7. Ayun. Dito sa pool na. Natumbukan na ang tamang tira. Paki-guess nyo po ang good move sa pool sa computer engine ng tira na yon. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight F4. Ayun. Threat sa queen. Nag-Queen H7. Queen A7 check. King C8, Queen A8 check, King D7, Queen B7 check, King D8, Queen B8 check, King D7, check ulit, King D8, kinapture na yung pawn. Medyo nakakailang lang sa White King kasi tipong may mga bitin-bitin dyan pero mas nakakatakot ang sitwasyon ng Black King. Talagang bukang-buka eh. Nag-Rook C7, Queen takes D5, nako. King E8, Queen A8 check. Bishop D8 harang. Rook D1. Sunod-sunod ang puwersa. Queen H4. Pang depensa. At dito, huling bitaw. Mga kamatsas. Rook ED3. Resign si Tan Zhongyi. Aba, GM ang tinalo. Okay, silipin naman natin ang kanilang standing. Sino ba ang pumasok sa kanila? Sa women's candidates naman, ayun, syempre, Vaishali, kapatid ni Prag, at si GM Anna Muzichuk ng Ukraine sa score na 8 points. Okay, sila pong dalawa ay a-advance para maglaban pa sa candidates at kung sino ang magka-champion doon, haharap naman kay World Women Champion Ju Wenjun. Yan ang aabangan natin, ha? Grabe ang mga Indians. Ilan na ang pasok na Indian sa lalaki? Si Vidit at si Pragnananda. Dalawa na. Tapos sa babae naman, eto si Vaishali. 3 na. Sarap ng ganun, no? Isang biyahe lang, magkakasama kayo sa eroplano. Sa Canada daw gaganapin ang candidates eh. Yan, abangan natin, ha? Naku, ganda. At kung sino naman ang mananalo sa candidate sa lalaki, siya ang haharap kay World Champion Ding Liren ng China. Na hanggang sa ngayon, malaking question bakit hindi naglalaro si Ding Liren. Ano daw ang nangyari? Ang sabi nila nagkasakit daw ng anxiety. Meron daw depression. Bakit kaya na-depress? World champion na na-depress pa. Ang saya-saya ng world champion. Bukod sa malaking pera na nakuhang premyo, titulo pa, 'di ba? Ano kaya dinibdib ni Ding Liren? Talagang nagpapagaling daw kaya hindi pala makalaro kasi parang may problem daw 'Yun ang aking mga nababasa, no? Ayon sa aking mga research. Ewan ko lang kung gaano ka-legit 'yon kasi hanggang sa ngayon wala namang nilalabas na statement si World Champion Ding Liren. Marami na po naghahanap sa kanya, yung iba nga nagbibilang na kung gaano katagal hindi na naglalaro si Ding Liren. Naku, ano masasabi nyo dyan mga kamatsas? Ayan, tulong po kayo sa research. Ano po ang tunay na rason kung bakit hindi naglalaro ngayon si Ding Liren? Samantalang napakaraming fans niya ang naghahanap sa kanya.
Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.